na ito yung mga beneficiary, di ba pinapabangga natin? Dahil dun sa statement nga ni Mr. Mamba na ang pagbibigyan niya ng tig 1,000 bawat botante Cagayano 18 years above. Di ba narinig mo yun, napanood mo? Ngayon, kinulat niya yung statement niya. Hindi lang 600 million. Dapat 700 million nga. Nagkulang pa pala yung pinarelease niya kasi ang botante daw ng Cagayan is more than 800 million. No? Sa part ng COA, ito, narinig mo yung testament ni Mr. Arugay, yung when it comes to liquidation, at may liability ba siya dun sa mga testament niya? Testimony niya? Your Honors, are you referring to the liquidation only, Your Honor? Hindi, yung buong niya, yung mga testimonya niya mula kanina, all of his statements on the part of the COA, yung from the time na hindi niya na-receive, no, hindi siya nakahawak ng pera, tapos iba yung nag-disperse para sa kanya, definitely iba yung nag-liquidate kasi hindi nga niya nahawakan yung pera, no? Ngayon, naamin naman niya na alam niya kasi pumirma ka doon sa liquidation, di ba? Very unfortunate lang na medyo mahina na ang memorya nito si Mr. Arugay, no? Ang laking amount, pero siguro normal na siguro sa kanya yung malaking amount dahil kung ako may malaking amount ako under sa responsibilidad ko, hindi ko makakalimutan yan. No, ito hindi nga niya alam, and of course hindi pa nga niya alam kung magkano na ibalik niya. So ang tanong ko lang, ano magiging liability nito? Meron ba? Your Honor, yung sinabi po ni Mr. Arugay na hindi po niya nahawakan yung pera, so meron po akong nakikitang violation under our rules kasi pag hindi niya po nahawakan ng pera, it means ibang tao po ang humawak. So under our rules, Your Honor, under our COA circular governing the granting, utilization, and liquidation of cash advance, under item 4, it says here 4.1.6, Your Honor, that transfer of cash advance. I think with the statement of Mr. Arugay, I consider as transfer because he transferred. So transfer of cash advance from one accountable officer shall not be allowed, Your Honor. That is under our rules. So if he is claiming, Your Honor, that he did not receive any money, so as if it was transferred, his cash advance was transferred to another, Your Honor. So does that mean in violation siya sa provision na sinabi mo? Yes, Diretso. Your Honor, with this circular, Your Honor. So anong gagawin ng COA ngayon having heard yung testimony na yan? Your Honor, I'm happy to inform you, Your Honor, that we came to know about this last hearing. But from my humble understanding of this, Your Honor, of the circular, kaya nga po sa na-request ko po sa committee, parang wala po siyang napoprovide po na liability. Yes, from my humble understanding, Your Honor. But ultimately, whether he transferred, he should be fully accountable for whatever amount, Your Honor. Though there is a violation here, but mismo sa circular, Your Honor, parang wala po kami na sa team, parang di namin po makita. Kaya nga po sana with our request is for this to provide sanction for this kind of violation. Dahil sa dokumentong sinasabi mo, Auditor, dahil dyan sa mga records na hawak nyo, hindi makikita yung testimony niya. Yun yung binabanggit mo ngayon, di ba? That's correct, Your Honor. At then again, dito sa nangyayaring ito, no, dito sa mga testimony na lumalabas dito, nakita mo kung ano yung nangyari actual. Yes, Your Honor. And eto na, kung isa-isayin ko lahat, yung mga nag-cash advance, pwede bang mangyari na mayroong nangyaring katulad no nangyari kay Mr. Arugay? Sir, hindi ko po. Hindi, tanong ko lang, sa nakita mo ito, kasi tatanungin ko isa-isa mamaya. It's a possibility, Your Honor. Okay. Yung cash na binalik, Mr. Arugay, kung di mo alam, sino nagbalik para sa'yo? Yung pera po kasi na deposito sa treasurer's office.
Kaya nga, kasi ililiquidate. Alam mo, kamo yung liquidation. Kasi sabi mo kanina, i-remind lang kita, Mr. Arugay, you are under oath. Kasasabi mo lang galing sa bunganga mo kanina, alam mo yung liquidation. Pumirma ka kahit hindi ikaw nag-liquidate. Di ba yun sabi mo? Ang nag-liquidate para sa iyo yung tao mo, Catherine Kawagdang. Opo. Naintindihan mo ba sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, dun sa unang cash advance mo na 10 million plus, niliquidate, may binalik na 5 million mahigit. Meron po. Sino nagbalik nun? Binalik namin sa third. Ikaw. Hindi po ako. Kasi namin, kamo na eh. So, iba na yung Hindi po, statement hindi po. mo. Yung, Sino nagbalik? yung staff ko rin po. Staff mo. Si Catherine Kawagdang pa rin. So, all the while na nag-withdraw ka ng pera na sinasabi mo, wala ka naman doon nung dineliver yung pera at lahat nito yung Catherine ang humawak. Opo. Tama ba ako doon? Opo. Okay. So, yung Catherine dapat ang nag-cash advance lahat nito. Kasi siya ang humawak ng pera. Siya ang nag-liquidate. Siya ang nagbalik. Tama o mali ako doon? Siya po ang nagbalik. Opo. Oh, siya ang humawak ng pera. Siya ang nag-liquidate. Siya ang nagbalik. Nung panahon na dinistribute ito, nandun ka ba? Nasa area lang po ako. Anong area yon? Solana. Pero yung withdraw na cash advance na 10 million, saan ba dapat pupunta yon? Bakit sa area na sinasabi mo Solana lamang? Come again, Your Honor. 'Di ba sabi mo, tinanong kita, nung nag-distribute ng tigi 1,000 bawat botante, ikaw ba mismo nag-distribute dun sa more than 5 million? Kasi Hindi po. binalik yung 5 million eh, 'di ba? Hindi po. Ako lang. O saan lang ang ano mo, saan ka nag-distribute ng tigi 1,000? Hindi po ako nag-distribute. Nandun lang po ako sa area. Anong ibig sabihin? Sa actual ng pamimigay, wala ka o nandun ka? Wala po. Andun lang ako sa area. Saan? Katulad nito, granting. Saan ba sila nagpamigay? Yung barangay Karilukod po. Okay. Nung nasa barangay Karilukod, eto, I will assume na si Catherine Kawagdang, nandun ba siya noon? Opo. Okay. Kung nandun si Catherine sa barangay Karilukod, Solana, Cagayan, nasaan ka noon? Andun po ako sa Karilukod. So, nandun ka din. Opo. Pero wala ka dun sa actual na pamimigay. Opo. Nasaan ka banda sa barangay? Doon lang po sa surroundings niya. Kung sakali dito sana tayo naghihiring, wala ka dito sa actual site, nandun ka lang sa labas. Opo. So, nandun ka din, alam mo nangyayari. Opo. You have a personal knowledge of what's going on. Opo. Alright, sige. So, kung ganun ang nangyari at nag-liquidate, tapos ibinalik ang cash, hindi mo na inawakan yung cash na binalik. Hindi po. Kailan nyo niliquidate itong una, yung 10 million na kinas advance ninyo? Hindi ko na po maalala pero nandun sa record. Wala po yung record sa akin. Yung testimony kasi ni Mr. Yung ng provincial warden, actually will suffice that indeed there is a violation of the procedures with regards to withdrawals. And at the same time, dun sa responsibility as stated by COA, yung transfer. You're not authorized to transfer. But of course, nagpapasalamat po ako, Provincial Warden, for honestly answering the question of Congressman Lara. Thank you. And if ever a case will be filed, ako mismo, sabihin ko sa'yo, no? Pag may kasong ipa-file, of course, your testimony will be part of the case. Ako personally, that will, in a case that will be a mitigating circumstance, no? Because of your testimony in this hearing, that will be part of the committee report. Kung sino may kakasuhan, problema yon ng kakasuhan. And that includes, again, sinasabi ko sa inyo, that includes Land Bank because they violated their procedures. And ako tingin ko that can stand in any court, yung mga testimony nyo.
Kasi ganito na talagang kalakaran. Nagkataon na ng Cagayan. Lahat ng cash advances, siyempre may mga kaakibat na beneficiary ito. Di ba? Tama o mali? Yes. Ngayon, Sir, Director Olano, Sir, on previous, nung first hearing pa lang natin, if you remember, Director, nung nabanggit na ito yung mga beneficiary, di ba pinapabangga natin? Dahil dun sa statement nga ni Mr. Mamba na ang pagbibigyan niya ng tig-1,000 bawat botante Cagayano 18 years above. Di ba? Narinig mo yun, napanood mo. Di ba? And for that, yun ang nag-trigger na inihiling natin lahat to confirm sino ba ang mga yung actual na liquidation. No? Kasi ito na sinasabi ni Mr. Arugay kanina, nagpakalat sila on one barangay, Tarilukod. And this happened all over Cagayan. No? Kung tinuro niya na na-liquidate na at sabi nila on previous hearings, dahil hindi nire-refute ito ni Auditor Reyes on previous hearings, I made it clear a while ago on my first questions. Binigyan ko ng pagkakataon si Auditor Reyes na iklaro kung talagang totoo ang sinasabi ng mga nag-cash advance na kinilir na ba niya ito, kasi everybody's pointing to him. And of course, Auditor Reyes a while ago made it clear na wala siyang clear. In fact, sabi niya, meron nga siyang mga audit, may mga notice of disallowance na siya. So, ito, balikan ko lang, yung hinihiling ba ng committee during those time, no, ng first hearing, kasi ang nakita ko lang, very partial lang, yung liquidation sa lahat ng mga nakakuha. Kasi, may dinistribute, alam mo, itong tanong ko na ito, kasi ating mga kababayan, Mr. Chair, during that time, nag-expect lahat nga sila, no, makareceive. Dahil nga in-announce nga ito ni Mr. Mamba over the radio, and I presented here on the director ngayon kinorek nga yung statement niya, hindi lang 600 million, dapat 700 million nga, nagkulang pa pala yung pinarelease niya kasi ang botante daw ng Cagayan is more than 800 million, no? So on that note, once again, yung mga beneficiary ba, naibangga nyo ba as per request ng committee? Kompleto na ba tayo, Sir Director? Yes, Mr. Chair, we have submitted the certification from the election officers, and some of them, according to the election officers of Cagayan, were registered voters of the province, and some of them are not. Okay. So all over Cagayan na isubmit na. Yes, I think When it comes to yung pera na pinag-uusapan natin, yes, yung binigay po galing sa provincial auditor, saka yung sa listahan ng mga election na mga voters namin. on sa your Cagayan. end yan, Director, on the end of COMELEC, coming from COMELEC. Yes, Mr. Okay. Chair. Sa COA naman, na-validate nyo ba itong mga liquidation nila sa inyo? Kasi considering this happened 2022 pa, Auditor, and you came up with a notice of disallowance amounting to 170 million, and there was a refund or excess na binalik kasi hindi ko pa nga binabalikan si Mr. Arugay na how come nag-cash advance ka ng 10 million plus, binalik mo 5 million, after that nag-cash advance ka ulit ng 4 million, ba't hindi mo na lang ginamit yung 5 million? Parang ganun eh, no? Anyway, tanong ko, balikan ko lang si COA Auditor Reyes, na-validate mo na lahat ng liquidation nila? With respect to Your Honors, with respect to the you're talking of the refund, Your Honor? No. The whole amount, 'di ba? Ang pinag-usapan natin una 320. And again and again and again, yung resolution ko kasi is not limited dun sa pera, but all programs
na nagkaroon ng disbursement o distribution si Mr. Mamba during the 45-day ban na kailangan ang exemption. So maliwanag kasi ito again and again and again on all previous hearings na niliwanag ng COMELEC ito by no less than Attorney Olano, na tinanong po si Chairman George noon kung alam niya nangyayari nito, kinonfirm naman niya, sir, with due respect sa'yo. So sinabi niyo doon, we're not talking anymore about kung meron o wala na exemption kasi talagang wala. Right, sir? Yes, Okay. Mr. Chair. So, dahil wala lahat yan, yung cash na dinisperse ni Mr. Mamba, it's not limited dun sa 320. Kasi yung 320 is only on the 10 days lang. So we're talking about 45 days here.